Good day mga ka-estilo. Welcome back. Sit back and relax. Yan, para magkatunog, pinimit lang. Para grab, di ba? Yeah. So, this time, babalik tayo sa DRT Bulacan to check some of the other tourist destination pa din. Gaya ng Dreamland Viewing Deck. Tenangdesa Bali Inspired Resort at Pugpug Bikers Highlands. So ilan yan sa mga place na pwede nyo i-visit dito sa DRT Bulacan. Tulad nga ng sabi ko sa inyo dati, marami talagang mapupuntahan dito. Meron nga silang signage para sa mga tourist destination. So, ayan, kung nakikita nyo, tinitingnan namin yung billboard kasi yan yung tourist spots or destination dito. At ito yung kanilang signage. In the meantime, samahan nyo muna kami mag-picture dito sa DRT sign. Hindi ka katatawa. Dito ka sa may lens, nakatumingin na 1, 2, 3. Parang sablay. Take 2. Iantayin lang natin. Yan, with magical effect. I like it. Maganda rin. At dito na nga natin umpisahan ang ating vlog. So ito yung daan after ng arc. So medyo malayo-layo at dito na kami nag-start mag-video. Kung makikita nyo ay napaka-smooth ng daan. May mga ilang broken roads. Ang arte, broken roads. Siyempre yung yung mga lubak-lubak. O, diba? Pero napakahangin at kalmado ng climate dyan. Sobrang hindi mainit, hindi what do you call this? Also Sean, what do you call this? Hindi mainit, hindi humid. Basta maganda yung dita habang bumabiyahe kami papasok ng DRT. So ilan to sa mga, I think, mga sitio or barangay sa DRT. Nakikita nyo, yan siguro yung isang palengke. At ito na nga, kwento ko sa inyo ang buong pangyayari. So, dapat ang pupuntahan namin talaga dito sa DRT ay sa Kalawakan area. Yun yung 7 Gs. Hindi ko na naman alam pronunciation. Kasi nga, different call, different pronunciation. Malayo-layo din ang biyahe namin ito kasi nga ayon sa Google Map, ikaw ay babiyahe ng 44 kilometers from the welcome arc nga ng DRT Bulacan. So, yun, dire-diretso naman, wala ka ng ibang lilikuan, kaya lang sobrang malayo din. Pero hindi ka naman maiinip sa daan kasi yung scenic view ng daan, napaka peaceful. Tapos yung lugar, kung makikita nyo, puro mga puno din, tsaka mga bundok. Kaya enjoy ka talaga dito sa probinsya feels ng lugar na to. Tapos na rin yun naman, walang traffic, walang masyadong dumadaan. Although, syempre yung papunta ng DRT,
Bulacan, medyo nakaka-stress din kasi nga yung ibang bayan ng Bulacan gaya ng Angat, marami kang dadaanan na bayan din, and then may mga traffic din doon. Pero dahil nga maaga kami pumunta dito, konti lang yung mga traffic na nadaanan namin. So, konting trivia naman muna tayo. Noong September 13, 1977, under the martial rule, President and Dictator Marcos issued, syempre, si Marcos, Ferdinand Marcos yung father, hindi itong si Bongbong noong 1977 to syempre. So, issued a decree number 1196 creating the municipality of Doña Remedios Trinidad as a personal namesake gift to his wife's family. So itong municipality na to, meron siyang ID, ito barangay na sakop. So kasama din yung Pulong Sampaloc, Kamichili from Angat, Bayabas and Kabayunan from North Sagaray, and Tablac, Kamanchin and Kalawakan from San Miguel. So ito pala yung pinanggalingan or kung bakit Doña Remedios Trinidad ang pangalan ng area na to or municipality na to. O diba? Nakakain ko pa yung dila ako. Itong part na to, ito yung Eagle Cement Corporation. Sobrang laki ng pabrika na to. Kaya lang dito sa part na to guys, kailangan medyo magdahan-dahan kayo kasi maaling ka pupundaan kung tuyo at delikado sa mga nagmumotor gaya natin, no? Kaya yun, medyo konting pag-iingat lang pag nandito kayo sa part na to. Siguraduhin nyo din na naka-close yung helmet nyo para hindi kayo mabuhing. O kaya naman, pag mukha kayong nag-makeup dahil mukha kang nag-foundation sa part kong bandang mata mo dahil sa alikabok. Anyways, back to the road tayo. Dire-diretso pa rin ang aming takbuhan or andaran. Kasi nga, papunta pa rin kami dito sa 7 Jess. Actually, hindi pa rin namin talaga alam na close na yung lugar. Kaya dire-diretso lang kami sa biyahe. At hindi ka naman talaga mainip. Lalo na yung mga daan dito, may mga pataas, pababa, tapos may mga ilang twisties din. Napakasarap magmotor. Kaya kita nyo, ang daming pumupunta pa rin. Although, ilan na lang yung mga makakasabay nyo. Kaya make sure na yung motor nyo ay pwede pang long ride at hindi magkakaroon ng aberya sa daan dahil pag dito ka nasiraan, medyo malayo. Yung mga motor shop, yun naman, wala kang makikita mga bahay o shop dito sa gilid, kundi mga puno, mga damo, mga bundok, mga ibon na nagsisiparan sa himpapawid, mga manok na tumitilaok, mga baka na umuunga. Joke lang, wala po mga ganun. Nagkaroon ng mga animal. Animals pala. Ayun ang tamang pronunciation. Sabi ko nga sa inyo, different skull, different pronunciation. Sa part na to, medyo nagmabagal sila or huminto sila at kami ang mabagal dahil huli kami sa biyahe kasi meron kaming nakita dito na malaking rebulto o mga imahe ng ating mga santo. Yan, sila Mama Mary, Papa Joseph, yan yung mga rebulto na yan. So sila nakapag-picture na, kami wala lang. Dahil nga huli kami.
sa biyahe na to, ito yung ating mga kasamang mga motor. Honda Click 125. At yung isa naman ay NMAX. Yun. At syempre, ang gamit namin ay Rusi RFI 175. Parang voltage fire! Yan. Magandang mga itsura nila. Happy. Ito pa ang isa. Di ba? So fast forward, hindi na nga kami umabot doon sa 7Gs dahil may napagtanungan kami na tindahan or lugawan at sabi nga sa amin sarado na. Ito, dito na kami nagstay Yan, at dahil at kumain sarado ng napakasarap na lugaw. 7 Gs ba yun? 7 Gs. Ako yung nabisaya. Akala ko Gs na. Yan yung mga ano kaya dyan. Talaga, Gs on si Lucy. Nakalagay dito sa bibig nila para silang isda. Si Ben Gs pala yun. Nakaganon. Ano yan? Yung nilalagay sa bibig nila para silang isda kung kumain. Ano yan? Yun yung gamit. Nakaganon. Oo. Hindi kami nakain eh, lamon. Ganyan. Sumakay pa kami ng DRT para maglugaw. Kaya nga, ako Epic fail. Ano pangalan ng lugawan mo, te? Promote natin dito. Nandito po kami sa ano lugawan mo, te? Ha? Betes? Betes. Si Betes Lugawan. O, dahil na kayo dito mga guys. Tay, patigit kami ha. Ano yan? Ano yan? Ha? Team ano yan? meron ka palang butika. May, ano ni sticker kay Kuya Jeff? Anong soft drinks natin? Sa magpagawa. Pagka may pinapuntahan, nagdidikit kami. Kay Kuya Jeff yan, sticker? Ang taray, may sticker. Dito yan, sa Tapsol. Ah, Anong chapsuy? yung grupo nila. Kuya Jeff. Bakit chapsuy? May iba mo to. Sa Lucena. Naalala ko yung Iba. napanood ko may nangingi ng sticker na galit yung angkas na ano. Asawa yata yung angkas na galit. Totoo kaya yun? Totoo ba yun? Scripted yun. Nangingi siya ng sticker dun sa rider na ano, vlogger. Nagalit yung angkas na asawa. Tinawa yung asawa tapos yung babae din tinulak niya. Nagselos siya. Hindi ka agad-agad makapunta sa SM. Walang SM. Layo. Taga rito kayo? Hindi. Diyan ka na rin. Madaling araw siya bumabiyahe para mag-open ng store. Layo pa. Malamang taga dito siya. Anong kabuhayan dito? Ito. Lugaw. Yung Yung mga binibentang lupa rito. Ang pangunahing hanap buhay nga ng mga taga dito sa DRT Bulacan ay agrikultura. At isa sa pangunahing dito ay ang pagtatanim ng pinya. Dito rin yung daan na ginagawa papuntang Tinggalan. So ito yung bypass road. Kaya mas mapapabilis na ang biyahe ng mga motorista galing ng Bulacan papuntang Tinggalan, Aurora. First time ko mag-long ride sa ganito. Alam mo yung medyo, pero masaya siya. Alam mo yung medyo, pero masaya siya. kahit sarado. Kahit sawa, sarap. Subukan yung papunta sa... At eto na nga, dahil sarado ang 7Gs, nagtingin pa kami ulit na ibang pwedeng mapuntahan dito sa DRT. Of course, na-download ko or meron kaming offline maps kasi nga dito sa area na to medyo mahina. May ibang part na mahina talaga yung signal ng mobile. Kaya kailangan may offline maps ka para
makapag-browse ka pa rin nung area kahit wala ka ng connection sa data. So, naisip namin na ito sa Tila Pilon na lang dumiretso para doon na kami kumain ng lunch. At the same time, balak din namin sanang makyat doon sa hills ng Tila Pilon. Unfortunately, umaampon nung dumating kami sa Tila Pilon. Pero, bagamat subalit at sa hindi inaasahang pangyayari sa araw na ito, meron kaming nadiskubre. Hayaan nyo kaming isama namin kayo sa lugar na yun. Basta stay watching and of course watching. Para mga Sign of ano. maano ko, Baka mahihiya kasi ako kung sa... di alam ang birthday ng So, ayan guys, no, dumating na tayo dito sa Tila Pilon. Yes. So, ang ibig daw sabihin nun is para... na naman. para Saan mo galing yung saan Why trivia? Trivia mo na yan. kay Kuya Kim. Okay, nandito na kami sa Tila Pilon Hills at dito na kami nag-lunch. Sa part na to, actually medyo paliwanag kasi yung camera, pero sa likodan ko, makikita nyo dyan yung mga burol or yung mga pilon. Kaya ang tawag sa kanya ay Tila Pilon. Tapos, after namin kumain dito, ay may nakausap kaming isang employee noong isang resort park doon na malapit dito sa Tila Pilon. Kaya ito, pinuntahan namin. Na bago, katabi daw na Tila Pilon. Mag-disclaimer lang po ako ito palang video na to, na-shoot ko to way back siguro mga 6 or 7 months ago. During that time ay ongoing pa yung constructions. May mga area pa na kailangan tapusin. Pero maganda na rin talaga yung itsura ng place. At yun nga, hindi pa ako nakakabalik dito uli. Pero when I check the Facebook page nila, nakita ko nga na marami ng nadagdag na Instagrammable area. So, ito daw yung common kitchen area. So, dito pwede ka rin magluto and then kumain kayo kung sino man yung kasama yun dito sa place na to, yung family mo or kaibigan mo. Yan, tingnan nyo yung lugar. Diba? Ang ganda ng interior. Napaka refreshing! No. Peaceful ang ang ambience. Sa isang cabin, magkano yung ganito? Per day, not bad. Ilang Hati-hatiin mo. Oo. Ilang dito? Ilang capacity nito? Ha kuya, ilan ang capacity nito? 8 person dito. 8 person, and then ito yung 11. Opo. May sariling bathroom CR. Meron po. May walk-in closet po tayo. Ito naman siya kung gusto mo aircon or ceiling fan. Pwede. Ganda. Sa baba po, kung gusto niyo mag-get together ng shot, pwede naman po. So ilang cabin meron tayo dito? 4 na? Hindi po, dalawa lang po. Dalawa lang. Yung po kasi kinayan. Okay. Tingnan natin dito sa baba. Ngayon, kunyari sa gabi, kung gusto niyo dito mag-inuman, sa baba namin inuman, pwede kayo. Tingnan mo yung food! Mahulog kasi!
Tayo kumapit ni Kagawad. Oo. Na kulay ng tubig. 10% chlorine lang siya. Para patayin na yung bacteria ng tubig. Hindi siya ganun ka. 5 feet po ang pinakamalalim natin. Ay, kaya. Saan nga ba sila located? So, sila ay located sa Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad. So, i-waze nyo lang or i-google nyo lang yung Tila Pilon Hills. Katabi lang kasi sila nung cafe na yan. So, halimbawa, kuya, 8 yung capacity ng isang cabin. At para sa mga may work from home or work from anywhere, walang problem sa internet. Yan, different pronunciation na naman. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maitang ulo ko. Dahil meron silang Starlink. So, malakas yung internet service dito. Tapos, malapit din yung mga tindahan dito. Meron kasing malapit na public wet market at convenience store. Meron ding malapit na butika. Sabi ni Kuya, mga 10 minutes driving lang naman daw yun. Pwede rin kayo magdala ng food, ng drinks, tapos pwede rin kayo mag-grill. So, napakaganda talaga nitong place na to. Ang next stop namin naman ay ang Dreamland Viewing Deck. So, stay lang kayo dito. Keep on watching, stay watching, whatever watching there. More there. No. Right, all you can! Yan, syempre kung ano masaya kayo, dapat nag-wave kayo dyan. Tawag ka namin. Sino pa kulang natin? Wala. Nakakatakot dun para may malambot na part ha, puta. Oh, nahilo na Ayun ako. na. Isang ikot pa lang yan. Isang ikot pa lang. Hindi naman ayaw niya umalis. And we are now at Dreamland Resort and Viewing Deck. Yan. Hindi na namin ginunan yung biyahe namin papunta dito kasi same road din naman yun. Bumalik lang tayo. And dito, bago ka pumasok, merong entrance fee. 50 pesos for adult and 20 for kids and 20 rin sa seniors. For mga isip bata, 50 pa rin kayo. Tapos, itong lugar na to, pwede kayo rin mag-camping, mag-tent, or pwede rin kayo mag-stay. Ang alam ko pag overnight, parang 100 yata per head. Pero, ayun, i-visit na lang yung page nila para mag-inquire. The best tong lugar na to pag picnic with your family and friends. Tapos, makita mo kasi yung area may overlooking din. Basta pag mahilig ka sa nature, swak sa'yo to. Yun ang masasabi ko. After nito, ang next stop na namin ay sa Pugpug Bikers Island. Doon din kami kasi nagmerienda. Tara, let's go! O diba? Ang bilis. Oh boy, walang the place! Andito na kami sa Pugpug Bikers Highlands. At dito kami nag-snack or merienda. Napakaganda ng ambience. Medyo may kataasan lang ang kanilang mga prices pero kaya ng isang nagtatrabaho Filipino citizen. Tingnan mo, diba? Ang ganda ng lugar. Napaka-formal. Tapos ito ang ating mga kasama sa rides, ang ating mga kaibigan. Waiting kami sa aming order. At habang naghahantay kami, gusto ko lang pong mag-thank you sa inyo dahil umabot pa rin kayo dito sa dulo ng video na to. Thank you po. At sana sa ulitin ay manood kayo ulit. Ciao! See you sa next one!